Aling okasyon o pangyayari ang nakaakit ng tinaguriang pinakamalaking bilang ng mga dumalo sa isang pagtitipon? Babanggitin ni Xiao Chua ang mga yan sa Showtime. Ako ay Pilipino. Makasaysayang araw po. It's Showtime! Binabati ko ang aking organisasyon nung ako ay nasa kolehiyo pa, ang UP Lipunang Pangkasaysayan, na ngayon ay pinamumunuan ni Pat Torrio para sa aming 24 na taon ng muling pagkakatatag noong January 13, 1988. Dekada 70 pa lamang, mayroon ng UP Likas at isa sa mga naging kasapi nito ay ang martir ng batas militar na si William Vincent Billy Beg. Nagpapasalamat din ako sa karangalan na ibinigay nila sa akin bilang isa sa mga natatanging likasan para sa kategoryang pagpapalaganap ng kasaysayan. Malaking karangalan at inspirasyon po ito. Mabuhay tayo, UP Likas! Noong pista ng Nazareno, sinasabing tinatayang 10 milyong deboto ang nagtungo doon. Kailangan mag-ingat sa mga ganitong pagbibilang ng tao. May sistematiko kasing paraan ng pagbibilang nito. Ano man, taob pa rin ang ibang mga bansa kung paramihan ng tao sa isang pagtitipon ang pag-uusapan. Nang mag-rally ang mga kabataang Chino sa Tiananmen Square sa Beijing noong 1989, hindi man lang umabot ito ng milyon. Kahit ang mga libing ni Mao Zedong at Zhou Enlai, tens of thousands lang daw. China yun. Ang laki-laki ng populasyon nun. Kahit nang mabaril si Mahatma Gandhi, ama ng bansang India, isa sa pinakamaraming tao sa mundo, daang-daang libo lamang ang nakipaglibing. Malaking trahedya sa mga Amerikano ang pagkamatay ni Pangulong John F. Kennedy, ngunit man lang umabot sa kalahating milyon ang lumabas upang makipaglibing. Ngunit, nang ilibing si Ninoy Aquino noong 1983, kahit na delikado ang panahon, 2 milyon ang lumabas. Nung EDSA Revolution, 2 milyon ang nakibaka. Nang ilibing si Tita Cory Aquino noong 2009, 300,000 ang nakipaglibing. Isama mo pa ang pista ng Nazareno kung saan milyon-milyon ang lumalabas taon-taon. Imagine! At nang dumating ang Santo Papa John Paul II para sa ika-10 World Youth Day, noong gabi ng January 14, 1995, 1 milyong kabataan ang sumama sa Santo Papa sa Quirino Grandstand sa Luneta. Nakipagbiruan pa at nakisayaw. Kahit na tila nanghihina dahil sa Parkinson's disease, inikot niya ng inikot ang kanyang baston. Ang daming tuwa ng mga tao. At kinabukasan, 18 years ago ngayong araw, January 15, 1995, Linggo, sa huling misa ng Papa sa Luneta, isang kumpanyang Hapones na may teknolohiya para sa pagkuha ng larawan ng mga tao at pagbibilang ng mga ito ang nagsabing 5 milyong tao ang tumungo sa Luneta. Sabi ng opisyal na biographer ng Papa, George Weigel, ito ang largest gathering in human history. Ni hindi makapunta ang Santo Papa sa grandstand, kaya nagpatawag na ng helicopter. Hindi kasi makadaan ang kotse niya sa makalsada ng Maynila. 5 milyong sama-samang umaawit ng Tell the World of His Love ni Katrina Marie Belamide na nagpapakita ng misyon ng bawat Kristiyano. Search the world for those who have walked astray and lead them home. Kamangha-manghang eksena. Ang tawag ng periodistang si Teddy Benigno dito ay the Filipino phenomenon. Ikinakabit ko ito sa ating kaugalian ng pakikisama. Sa lahat ng gawain natin, gusto natin, hindi tayo nag-iisa. Ayun naman pala, ang lakas ng tendency natin na magkaisa tayo. Sana araw-araw nating makita ang pagkakaisang ito. Ako po si Xiao Chua, para sa Telebisyon ng Bayan. And that was Showtime.